Stop staring at her, Tari. Doon lang ito, nagbawi ng tingin dahil sa sinabi ni Shete. Napansin niya ang sealed brown envelope sa gilid ng glass center table. Umakbay sa kanya ang binata. She's Annalyn, my girlfriend. Binundol ng kaba ang dibdib niya dahil sa pagpapakilala nito sa kanya. Hindi niya naitago ang gulat. Hindi niya alam na nag-level up na pala ang relasyon nila. Ganun pa man ay tuwang-tuwa siya sa pag-claim nitong girlfriend siya nito. Pangarap niya yun simula nang mahalin niya ito. Nakangiti pa rin siya. Inilahad ang kamay sa bisita. Tumayo ito sa mga mata niya. Hindi niya alam pero bigla siyang nangilabot at kinabahan sa paraan ng tingin nito. Kakaiba, nakakapasa at nakakailang. I'm Troy Miller. Formal na sabi nito bago inabot ang kanyang kamay. Agad niya yung binawi nang maramdaman ang pagpisil nito sa palad niya. He's my cousin. Umangat ang sulok ng labi nito. Hindi halatang may mga pinsan sila dito sa Pinas. Dahil halos lahat ng pamilya namin ay nasa ibang bansa na. Formal pa rin ang naging kilos niya kahit hindi naging maganda ang dating na lalaki sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam niya. Biglang bumigat at naging dull ang atmosphere. Nice to meet you. Anya. Tumango ito. It's nice to finally meet you too. Tumingin ito kay Shete. She looks beautiful. No wonder. You talk a lot about her. Yes, she is. And if you did not get your stares away from her, I will punch your face. Kalmadong sagot ng huli. Natawa siya at tinampalang kamay nitong nasa balikat niya. Nagsisimula ka na naman. Pinsan mo na ginaganyan mo. Tumawa rin ang pinsan nito. Malalim at buong boses kahit ang tawa. I know what you can do when you get mad. So, I will put my hands up. Hindi naman ito marunong magalit eh. Anya. Pinagmamasdan niya ang lalaki. He's wearing a plain black shirt paired with a black loose jeans and sneakers. Napakasimple nito kung tutuusin pero ang dating ay kakaiba. Yung tipo na lalaking matatakot lapitan ng babae kahit napakagwapo nito. Sa pagmamasid niya sa kabuuan nito, napansin niya ang tattoo nito sa braso. Nanliit ang mga mata niya upang pagmasdan ng mabuti kung tama nakita niya. A white tattoo. Tulad ng tattoo ni Shete na nasa balikat. Para din iyong bakas ng kuko at kalmot na bumaon sa balat. Do you like it? Akala niya si Shete ang kausap nito pero nang tumingin siya dito ay sa kanya ito nakatingin. Kimi ang ngiti niya. Hindi. I mean, maganda naman siya pero parang kakaiba. We're fond of unique white tattoos. Maganda. Pilit niyang sinusupil ang kaba. Bakit ba ako kinakabahan? Nakaka-intimidate ang dating ni Troy. Sige, baka nakakaabala na ako sa usapan niyo. Babalik na ako ng kusina. Paalam niya. Humalik si Shete sa tuktok ng kanyang ulot bumulong. I love you. Bigla siyang nahiya sa pinsan nito kaya ngiti at tango na lang ang naisagot niya. Bakit ba bigla-bigla na lang ito nag-I love you? Hindi niya ba alam na ang unexpected I love yous ay mas espesyal? Ilang hakbang na lang bago niya marating ang kusina. Dinig niya pa rin ang usapan ng mga ito. I will update you very soon. I just need to confirm something. Boses iyon ni Troy. I want an immediate result, Troy. Mukhang nagiging mahina ka na sa trabaho mo. Bakas, ang pangangantsaw sa tono ni Shete. Ipinagsawalang bahala na lang niya iyon. Siguro'y nag-uusap ang dalawa tungkol sa trabaho. Kahit on leave, si Shete ay doktor pa rin ito at alam niyang may dapat trabahuhin kahit nandito lang sa bahay. I still have my skills. It's just that I don't want to shock you. There are the initial results. I hope it will help you. Huli mga salitang narinig niya. Nagsimula na din siya magluto ng hapunan nila. Nawala ang pagod niya sa pag-I love you ni Shete. Palagi namang matamis itong magsalita. Hindi pa siguro siya sanay sa hayagan itong pagtatapat ng nararamdaman sa kanya. Patapos na siyang magluto ng ulam nang pumasok si Shete sa kusina. Nginitaan niya ito. Lumapit ito sa kanya at yumakap mula sa kanyang likod. Hinahalo niyang adobong manok na niluluto. Nasaan na si Troy? Tanong niya. Hindi kasi nakasunod ang binata. Umuwi na. Hapon na. Babalik pa ba siya ng Maynila? Ipinatong nito ang baba sa ulo niya. Masyado itong mataas kaya't siguradong nahihirapan kung sa balikat niya ito sisiksik. Yes, sana iyon sa biyahe. Gutom ka na ba? Humahaplos ang kamay nito sa flat niyang tiyan. Yes. Hala, wait lang. Paluto na rin naman na to eh. Hinipan niya ang kutsarang may sabaw para tikman ang lasa noon.
Can I eat you? Parang may bumara sa lalamunan niya sa klase ng tanong nito. Kung nagkataon lumapat na sa labi niya ang kutsara, baka nalunok niya pati iyon sa sobrang pagkabigla. Ano bang klaseng tanong yan? Ilang ulit siyang napatikim upang makapagsalita ng maayos. Nakakaloka ang mga tanungan nito. I'm just asking. Can I? Para lang itong humingi ng candy na kakainin. Mariin niyang kinagat ang dila upang pigilan ang pagtili. Ramdam niya ang nakadikit nitong pagkalalaki sa taas ng pangupo niya. Tumutusok. Oh, Dax. Kulang na lang ay mabitawan niya ang hawak na kutsara. Bumaba ang malikot nitong kamay patungo sa tapat ng kaselanan niya. Ramdam na ramdam niya ang init ng palad nito kahit natatakpan iyon ng suot niyang maong short. Gusto kong sumigaw ng Darna. Tili ng isipan niya. Akmang papasok ng kamay nito sa short niya. Agad niyang inahon ng kawalit kinuha ang bowl na nasa tabi. Tada! Luto na! Kain na! Excited na sigaw niya. Tuluyan siyang nakaiwas sa nakakapaso nitong mga haplos. Napansin niyang nakaangat ang sulok ng labi nito. Nakamasid sa bawat galaw niya. Huwag mo kong inaano dyan, Shete. Marupok ako. Tuluyan itong natawa. Inarapan niya ito. Huwag kang nang gaganon. Ayoko magkasala. Ano nang gaganon? Yung nangaano. Basta. Hinila niya ito patungong dining at inihain ang kanyang mga niluto. Tuwang-tuwa siyang pagsilbihan ito. Para siyang may bahay na ipinaghahain ang asawa. Ikaw ha? Miyembro ko rin pala ng mga dukot gang. Nilagyan niya ng kanin ng pinggan nito. But as usual, 7th is 7th. So gentleman. Inagaw sa kanya at ang pinggan niya ang nilagyan. Dukot gang? Sumubo siya. Hinintay muna itong makapagsimulang kumain. Oo. You know, yung mga nandudukot. Alam mo na yun. I don't know what you're talking about, Annalyn. Alam mo kaya, yung kanina? Nagiinit ang magkabila niyang pisngi. Laking pasasalamat niya dahil nagawa niyang pigilan ang sarili. Aminado siyang marupo kapag mga haplos ng binatang usapan. Mabilis siyang madala at maapektuhan. Pero pakiramdam niya ay hindi pa siya handa para sa bagay na iyon. She's not acting like a virgin and pabebe. That's the case. She's not virgin anymore but don't have any idea about normal sex. She's a former nurse. Yes, alam niya ang male and female organs. Ang hindi niya alam ay ang pakiramdam at napakasakit noon para sa kanya. Natatakot siyang baka magkaparehong pakiramdam. Hindi na niya gugustuhin na maramdaman ang dati. Paano kung mas lalo siyang mandiri sa sarili? Hindi niya alam. Hey, bakit bigla kang tumahimik? Naramdaman niya ang kamay ni Shete sa noon niya. Wala, may bigla lang ako naisip. What is it? Masarap ang niluto ko. Pag-iiba niya na usapan. Alam niya magpupumilit ito na sabihin niyang naiisip. Hindi pa siya handa para sa bagay na iyon. Of course, that is so good. You're a good cook. You should be my wife as soon as possible. Biro nito. Inarapan niya ito. Porkat magaling lang magluto, aasawahin na. Yun lang rason kaya gusto mo akong maging asawa? You know that I love you so much. Either you can cook or not, I still want you to be my wife as soon as possible. Bakit as soon as possible? Iningusan niya ito. Nagpatuloy siya sa pagkain. Para wala na makaagaw sa'yo mula sa akin. Hindi naman ako magpapaagaw eh. Kahit sino lalaki ang harap sa kanya, alam niya sa sarili na si Shete lang ang gusto niya at wala ng iba. Baka nga ikaw maagaw sa akin ng iba eh. Yun ang isang bagay na kinatatakutan niya. Napakagwapo nito. Mayaman, mabait at ideal man. Tanga ang babaeng hindi magkakagusto dito. He's a perfect husband material. You are the only woman I love, aside from my mom. I'm a one-woman man. If someone tried to steal you from me, I will use all of my power, even if my life, to win you back. Sincerity is visible in his eyes. Ang mata nitong puno ng misteryo at lungkot, ngayon ay kumikislap sa kasiyahan. Unti-unti na talaga niyang napapapasok ang pagkatao ng binata at napakasaya niya. Naiiyak ako. Pinunasan niya ang gilid ng mga mata niya. Natawa siya nang halikan siya nito sa mga mata. Don't cry, Annalyn. Kinulong nito ang mukha niya sa malaki nito mga palad at hinalikan siya sa labi. I promise, I won't make you cry in sadness. Mahigpit niya itong niyakap. Ako rin. Mamahalin kita ng buo kahit hindi ako buo. Maraming salamat sa pagdating sa buhay ko. You're my life, Annalyn. If you leave me, I will die.
Hinalikan niya noon ni Shete. Inukit sa puso na kailan may hinding-hindi niya ito iiwan, tulad ng pagstay nito sa tabi niya. Hindi kita iiwan, she whispered. Ilang minuto silang magkayakap, tahimik ang paligid. Napakapayapa. Matapos nilang kumain ay tumambay sila sa garden. Inilabas nito ang teleskopyo at nag-stargazing sila. Tulad ng mga bituing kumikinang sa langit, ang pagmamahal niya sa binata, mas lumiliwanag sa dilim. Madaling araw nang maalimpungatan si Annalyn. May narinig siyang malakas na kalabog. Napatingin siya sa buong paligid sa pag-aakalang may nasagi siyang bagay, pero wala. Kunot noo siyang bumangon. Maliwanag ang kanyang silid dahil hindi siya nagpapatay ng ilaw. Ayaw na ayaw niya sa dilim. Muli na namang kumalabog. Tumayo siya upang sundan ng ingay. Paglabas niya sa kanyang silid, nakita niyang bukas ang pinto ng kwarto ni Shete. Ilang hakbang pa lang nang mapatingin siya sa sahig. May naapakan siyang likido. Mainit at malapot iyon. Dugo! Bigla siyang nangilabot at nilukob ng takot. Sinundan niya ang bakas noon, pababa ng hagdan. Malalaki ang mga hakbang niya hanggang sa napatakbo siya sa takot na baka may masamang nangyari kay Shete. Shete! Sigaw niya. Patuloy ang kalabog at pagkabasag na naririnig niya. Shete! Nasaan ka? Ang dalawang baitang ay nagawa niyang hakbangin ng isa. Kahit naliwanag ng buwan na nagbumula sa labas lamang ang nababanaag niya sa paligid, mas nangingibabaw ang pag-aalala niya sa nobyo. Matapos nila mag-stargazing kanina ay hinatid siya nito sa kwarto niya. May ngiti sa kanila mga labi kaya't hindi niya inaasahan na magigising siya dahil sa ingay. Tumakbo siya patungo sa kusina. Doon ang gagaling ang malakas na tunog. Shete? Madilim ang buong lugar. Agad niyang kinapa ang dingding upang hanapin ang switch. Napaawang ang labi niya ng baluti na liwanag ang buong kusina. Matapos niyang i-on ang mga ilaw, agad na umagos ang mga luha sa kanyang mga mata nang makita ang mga basag na gamit, mga pira-pirasong mga pinggan, baso at nagkalat na mga kutsara. Wala na sa ayos ang mga gamit na malinis niyang isinalansan. Kahit na malayo ang second floor, sa kusina ay rinig niya ang ingay dahil sa pag-echo niya sa buong kabahayan sa sobrang katahimikan ng gabi. Ano nangyari? Lumapit siya rito. Nakaupo ito sa sahig. Suot ang pantulog na sando at jogging pants. Hindi niya alam kung lalapit siya o tatakbo. Pakiramdam niya ay muli siyang aatakihin ng hindi magagandang karanasan dahil sa nakikita. Shete! Nangangatal ang kanyang labi sa labis na awa. Nagangat ito ng tingin. Halos mapahagulhol siya nang magkasalubong ang kanilang mga tingin. Luhaan ang mga mata nito. May hawak na kutsilyo. Wala ito sa sarili. Bakit? Gulong-gulo siya. Bagya siyang napaatras nang tumayo ito. Bumakas ang sakit sa mga mata ni Shete at nakatingin sa paa niyang umaatras. Ilang ulit itong umiling. Don't be scared, please. Please don't. Nagmamakaawa ito. Hindi ako natatakot. Anya, wala siya sa sariling huwisyo. Humakbang ito papalapit sa kanya. Sa pagkakataong ito ay nagawa niyang labanan ang takot. Nanatili siya sa kinatatayuan at hinintay na tuluyan nitong makalapit. Nanginginig ang kamay nitong duguan na dumampi sa kanyang pisngi. Masuyo siyang hinaplos. Kinuha niya ang pagkakataon na iyon upang hawakan ang kabilang kamay nito na may kutsilyo. Dahan-dahan niyang kinuha ang matulis na bagay habang hindi kumukurap na nakatingin sa mga mata nito. I'm sorry. Bulong nito. I'm so sorry, Annalyn. Nabasag ang boses nito. Naguguluhan man ay pilit siyang umiti. Nang makuha ang kutsilyo ay inihagis niya iyon sa kung saan. Siniguradong malayo iyon sa binata. Hinawakan niya ang kamay nitong nasa pisngi niya. Kung ano man niyo pinapatawad na kita. Nakatitig lamang ito sa mukha niya. May kung anong emosyon sa mga mata nito na hindi niya mabasa. Patawarin mo ako. Kahit na may kaba, ay nakangiti pa rin siya. Hanggang sa bigla siya nitong yakapin ng napakahigpit at umiyak ng umiyak sa kanyang balikat. Bakit ka umiiyak? Hinaplos niya ang likod nito. Please don't let go. Huwag mo akong iiwan. Paulit-ulit nitong bulong habang humihikbi. Nababasag ang puso niya dahil sa pagluha nito. Gusto niyang malaman kung bakit bigla itong naging ganito.
Gusto niyang malaman kung ano ang inihihingi nito ng tawad. Napatili siya na bigla itong matumba. Dahil sa bigat ay hindi niya ito nagawang saluhin. Napasigaw siya sa sobrang pag-aalala. Doon niya lang napansin ang duguan nitong pulso. Nanlaki ang mga mata. May laslas ito. Napatutop siya. Para siyang nakalutang sa sobrang pagkabalisa. Lumuhod siya sa gilid nito. Pinunit ang laylayan ng pantulog niya. Nanginginig man ay mabilis niya pa rin naitali ang tela upang pigilan ang pag-agos ng dugo nito. Siyete! Paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan nito. Nagpapanik ang kalooban niya. Iniangat niya ang ulo nito. Hindi niya makakayang buhatin ito mag-isa dahil sa laki nito. Silang dalawa lang ang tao dito at wala siyang ibang mahihingan ng tulong. Nanlalabo na ang mga mata niya sa luha. Para siyang kakapusin ng hininga anumang oras. Dahan-dahan niyang binitawan ang ulo nito pagkakita sa cellphone na nasa sink. Aligaga niyang hinablot iyon at medyo nakahinga ng maluwag dahil wala iyong password. Troy. Yun ang unang pangalan na nasa history ng calls nito kaya agad niya iyong tinawagan. Hello? Napahawak siya sa sink upang kumuha ng lakas. Nangihina siya sa bawat paglipas ng minuto. Please, tulungan mo si Shete. Naglaslas siya. Wala akong ibang kasama dito. Hindi ko siya kayang buhatin. Wala akong alam na numero ng doktor. I'm on my way. Agad nito ibinaba ang tawag. Hindi niya alam kung nasaan ito. Kung nakabalik na sa Maynila o nasa Baguio pa rin pero umaasa siya sa sinabi nitong pupunta ito. Tumakbo siya sa sala at hinablot ang unan. Pagbalik, niya kay Shete ay pinaunan niya ito at hinila pahiga sa cover. Hinalungkat niya lahat ng cabinet na meron ang kusina upang hanapin ang first aid kit. Ilang ulit siyang napamura dahil hindi niya iyon makita. Lord, huwag niyo pong pababayaan sa Shete. Hindi na siya makapag-isip ng matino. Alam niya bilang nurse na kailangan niyang maging kalmado sa ganitong mga sitwasyon pero sa isiping si Shete ang nasa ganitong kalagayan, hindi niya makumbinsa ang sarili na kumalma. Napupuno na ng dugo ang telang inilagay niya sa pulso nito. I'm with the doctor. Napalingon siya pagkarinig sa boses na Troy. Tuluyan siyang nanghina nang sa wakas ay buhatin na ng mga ito si Shete pabalik sa silid nito. Nanginginig ang tuhod niya. Ilang minuto ang nasayang niya upang pakalmahin ang sarili. Sumunod din agad siya sa mga ito. Inayos niya ang magulong gamit ni Shete. Habang nakahiga na ito sa kama at ginagamot na ng doktor. Habang inaalis ang mga bubog sa bedside table nito, nakita niya ang envelope na hawak nito kaninang umaga. Bigay iyon ni Troy. Lukot na iyon at punit na ang sealed. Akmang kukunin niya iyon upang itago pero nauna iyong kunin ni Troy. This is confidential. Sabi nito. Naiintindihan ko. Hindi na siya nagtanong pati pinagpatuloy na lang ang ginagawa. Hindi nga naman tama na makialam sa gamit ng iba lalo kung confidential iyon. Tuluyan siyang nakahinga ng maluwag nang sabihin ng doktor na nasa ayos na ang lagay nito. Malalim ang sugat sa pulso ngunit walang ugat na naputol. Naging mabuti rin dahil naagapan iyon. Mabuti na lang at sa hotel muna ako nagpahinga at hindi agad bumalik ng Maynila. Inihatid niya sa Troy at ang doktor sa labas. Don't leave him. He have been through a lot. Iniyakap niya ang mga kamay sa braso dahil sa pag-ihip ng malamig na hangin. Aalagaan ko siya. Tumigil ito sa paglalakad at humarap sa kanya habang ang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa ng pantalon. Take care of yourself too. Naliga siya nung haplusin nito ang buhok niya. Be safe. Hindi siya nakapagsalita hanggang sa tumalikod dito. Hindi niya alam kung bakit nagtaasan ang mga balahibo niya. Hindi siya naging komportable sa ginawa nito. Tanging si Shete lamang ang hinahayaan niya lumapit sa kanya. Agad niya iwinaksa ang isiping iyon. Bumalik siya sa silid ni Shete matapos siguraduhing nakalok ang lahat ng mga bintana at pinto. Bakit mo ito ginagawa sa sarili mo? Pinisil niya ang kamay nitong walang sugat at dinala iyon sa kanyang bibig at hinalikan. Masyado ka na bang malungkot? Akala ko ba okay ka na? Bakit hindi mo iniisip ang mararamdaman ko kapag napahama ka? Nabasag na naman ang boss niya. Hindi niya mapigilan ang luha habang naaalala ang itsura nito kanina sa kusina. Si Laika ba? Wala siyang ibang maisip na posibilidad kung bakit dito sinaktan ng sarili. Akala ko ba? Ako nang mahal mo. Hindi ka pa rin ba masaya?
Sana may lakas siya ng loob na itanong ang mga iyon kapag gising na ito. May kirot sa dibdib niya sa isiping si Laika ang dahilan kung bakit ito biglang nawala sa sarili. Pero kung mahal niya, ramdam ko yun sa bawat tingin at kilos niya. Anong dahilan? Hinalikan niya ang noo nito. Umiiyak pa din siya. Hindi ko alam anong gagawin ko kung napahamak ka. Alam niyang hindi niya kakayanin bumalik sa dating buhay nung hindi niya pa ito kilala. Hindi na niya makita ang sarili niya na mamumuhay ng masaya kung wala ito sa piling niya. Nakatulugan niya ang pag-iyak at pagbabantay dito. Nagising lamang siya dahil sa haplos sa kanyang buhok. Agad siya nagdilat at tumingin sa paligid upang hanapin ang nobyo. Sleepyhead. Bumungad sa kanyang nakangiting sosyete. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong may sugat ito. Ang sugat mo. Mabilis siyang bumangon. Tiningnan niya ang swero sa kamay nito. Wala na ito doon. Bakit mo tinanggal? Ngumiti lang ito. Nakahiga siya sa tabi nito at pareho silang nasa ilalim ng kumot. Binuhat mo ako pahiga dito? Baka napuwars ang sugat mo't dumugo ulit. Asik niya. Nalalaki ang butas ng ilong niya sa pinaghalong pag-aalala at inis sa katigasan ng ulo nito. Don't worry. I'm a doctor too. Simpleng sagot nito. Doktor ka nga pero mas matigas pa ang ulo mo kaysa sa mga pasyente mo. Natawa ito. Lumalaking ilong mo. Kantsaw nito. Inirapan niya ito. Bumangon siya pero hinila siya nito dahilan para bumagsak siya sa ibabaw nito. Where are you going, Annalyn? Napatitig siya sa mukha nito at biglang napaiyak. Hey, why are you crying? Isunubsob nito ang mukha sa dibdib nito. Paano kung natuluyan ka kagabi? Wala na ako makakasama. Para siyang batang umatungal, napuno ng malakas nitong iyak ang buong kwarto. Huwag ka nang umiyak. Ayos na ako ngayon. Mas niyakap siya nito. Isiniksik niya ang mukha sa leeg nito. Please, huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kagabi. Halos himatayin na ako sa sobrang pag-aalala sa iyo. Sorry for making you feel that way. I will not do it again. Hinalikan nito ang tuktok ng kanyang ulo. Dapat lang. Hinigpitan niya rin ang pagyakap dito. Gusto kitang tanungin pero alam kong hindi mo ako sasagutin. Ramdam kong may malalim kang dahilan para magawa mo iyon pero sana'y dumating ang araw na masabi mo sa akin. Katahimikan ang bumalot sa kanila. Hindi ito umimik. Gusto kong tuluyang makapasok sa buhay mo, Shete. Gusto kong malaman lahat ng tungkol sa'yo. Don't say that. Hindi mo gugustuhin na malaman lahat ang tungkol sa akin. Seryoso ito. Gusto ko. Pilit niya. Pinagsalikop nito ang mga kamay nila at pinisil ang kamay niya. I want to put a diamond ring on your finger. Bulong nito. Napasimangot siya. Iniiba mong usapan eh. Iiwan mo ako kapag nakilala mo ako ng lubusan. Nagsalubong ang kilay niya at tiningala ito. Nasasaktan ako na ganyan ang tingin mo sa akin. Mahal kita at kapag mahal mong isang tao ay magagawa mong tanggapin ang lahat sa kanya kahit ang mga bagay na hindi ka patapatawad. Love is greater than anger and hatred. Ngumiti ito at humalik sa kanyang noo. Sana nga magawa mong tanggapin ang hindi ka patapatawad sa akin. Sana ganyan pa rin ang sabihin mo kapag nakilala mo na ako. Kinurot niya ang matangos nitong ilong. Mahal kita. Period. Pabiro niya itong inarapan dahil sa paglawak ng ngiti nito. Hindi magbabago yun kahit na ano mangyari. Handa akong tanggapin lahat sa iyo tulad ng pagtanggap mo sa akin dito sa bahay mo at sa buhay mo. You are not only the light of my hope, but the light of my darkest life. He whispered lovingly. Mabuti na lang hindi pa nakakabalit sa Troy sa Maynila kaya agad siyang nakapunta dito. Hindi pa rin mawala sa dibdib niya ang labis na pangamba sa nangyari dito kagabi. Nasasaktan pa din siya para dito sa tuwing nakikita ang benda sa pulso nito. Inilapag nito ang baso ng juice sa harap niya. Nasa kitchen counter sila dahil nag-aya itong magmerienda. Ayaw niya itong maggagalaw pero hindi niya ito napigilan. Did he tell you something? I mean, did he talk to you? Nagsalubong ang kilay niya. Inaalala ko meron nga ba silang pinag-usapan ni Troy. Ilang sandali pa'y umiling siya. Uminom ng juice. Wala naman. Sinabi lang niya na alagaan kita.
Bakit? Meron ba siyang dapat na sabihin? Umupo ito sa tabi niya. Sumandal sa balikat niya. Paborito nitong gawain. Nothing. I just thought he teases you. He's a fan of playing around. Kahit naman ganoon, ayos lang, hindi naman ako seryosong tao. Pinagsalikop nito ang kamay nilang dalawa. Are you ready to go back to Manila? Naniga siya at agad na kinabahan. Napatanong sa sarili kung handa na nga ba siya. Napahugod siya ng malalim na hininga. Hindi siya siguro kung magaling na nga ba siya. Kung kaya na nga ba niyang labanan ng nakaraan. Hindi ko pa alam. I understand. Don't pressure yourself. I just want you to meet my parents and to tell them that you are my woman. Napangiti siya pero may pag-aalilangan pa rin pumipigil sa kanyang kaligayahan. Hindi niya pa naaamin dito ang kanyang nakaraan at hindi niya alam kung makakaya niya nga bang ipagtapat. Hindi ba masyado tayong mabilis? Noong nakaraan palagi kang nagpaparinig na gusto mo nang lagyan ng singsing ang daliri ko. Hindi pa nag-iisang buwan na magkakilala tayo. I can't lose you. I want you to be secured with me. I cannot see myself living my life without you by my side. If I would be the one who will decide, I want us to be married as soon as possible. Ramdam niya ang takot dito. Sigurado ka na ba? Alam kong hindi naging madali ang pinagdaanan mo kay Princess. Hindi sa wala ko tiwala sa nararamdaman mo para sa akin pero masyadong mabilis ang lahat. Hindi kaya nabibigla ka lang? Hindi kaya palagi mo sinasabi sa akin na hindi mo ko kayang mawala kasi takot kang mag-isa ulit? Naging tahimik sila pareho dahil sa mga naging tanong niya. I moved on. Princess is just part of my past. I maybe still love her but this time, as a family. She's the wife of my older brother and I'm happy with them. She will always have a special part in my heart but not as special as you are to me now. Yumakap ito na mahigpit sa kanya. Gustong-gusto niya kapag ganito ang mga salita ng binata dahil ramdam na ramdam niya palagi ang sinseridad ng mga salita nito. But she cannot blame herself for doubting his feelings. Everything is too fast for her. Last month, she's accidentally hidden in his car. Secretly, went to Baguio with him and become his maid. And now, she's already his girlfriend and he wanted her to be his wife. Natatakot siya na baka nadadala lang ito ng bugso ng damdamin. Baka masyado lang ito malungkot kaya ito ganito sa kanya. But his actions telling her everything. Words can lie, but eyes cannot. She can see the love in his eyes. She can see the sparkle of adoration every time he look at her. If love breaks you, it is also the one that will heal your broken pieces. Love cause someone an illness and cure at the same time. Tumingin ito sa kanya't ngumiti. Habang nakatingin sa mga mata nito, alam niya sa sarili niya na ito ang lalaking mamahalin niya. Ito lang. Salamat sa assurance, Shate. Seryoso lang itong nakatingin sa kanya. I think you should start calling me baby. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi ka na bata. I know, but I love it when you are treating me as your baby. Napangisi ito. Mas lalo niya itong sinamaan ng tingin. Ang baby, sumususo sa nanay. That's the best part. Tumawa ito. Gigil niya itong kinurot sa tagiliran. Huwag kang ganyan, marupok ako. Napabungis-ngis siya. Let's think about the best endearment. Akala niya'y nagbibiro lang ito pero hindi. Tumaba ang puso niya dahil ito mismo nag-i-insist ng bagay na iyon. Ano bang endearment ang alam mo? Pagsakay niya sa gusto nito. Endearment? Not bad. Gusto niya rin mananasan ang ganoon habang magkasintahan sila. Babe? Agad siyang umilim. Pro ng break-up ang endearment na iyan. Napakurap ito. You don't hear anything. I didn't say that word. How about love? Masyadong common. But I love you. Angal nito. Huwag obvious. Napapaghalataan kang patay na patay ka sa akin. Natatawang sagot niya. I am. Pagmamalaki nito. How about honey? Masyadong matamis. Sugar? Baka magka-diabetes tayo. Can you suggest? Napahawak siya sa baba. Nag-iisip ng maaring isagot. Mas sweet kasi kapag unique para hindi nakakaumay sa pandinig. So? Naghihintay ito ng sagot niya. Nakatitig lang sa kanya habang nakapangalumbaba sa counter. Kung tanda. Ito naman ang sumimangot. I'm young. Napakamot siya. Kung
Ga, anong ga? Napangiwi siya. Halatang napapahiya na naman siya. As in, langga. Alam mo ba na sikat ang endearment na yun sa probinsya namin? Ano ibig sabihin? It's my first time hearing that word. Meaning parang minamahal. Kapag sinabi kong pinalangga ko ikaw, meaning minamahal kita. Paliwanag niya. Pinalangga ko ikaw, Annalyn. Napakurap siya at napahagikik. Bigla siyang kinilig dahil sa accent na meron ito. Pinalangga ko liwat ikaw, Shete. It's not Shete, it's langga. Gusto mong tawagan na yun? Yes, it sounds sincere and cute. Right, ga? Kinurot nito ang pisngi niya at madiing humalik sa kanyang labi. Lagi kitang mahal, ga. Natawa siya ng malakas. Bakit pakiramdam niya ang landi niya? Kinikilig ako. Don't you want to go outside and have some fun? Biglang tanong nito. Kasama ka? He nodded. Yes. I won't let you go out alone. I will assure you that I'm with you all the time.